Bless pa tayo sa ating mga kinanta sa Panginoon at alam ko ang bawat isa ay nagniningning yung mga inyong mga ngiti, no? Sapagkat tayo pinagpala ng Panginoon. No? Welcome back din sa mga galing sa Pilipinas. May kasabay ako, hindi ako nag-iisa. Actually, dumating po ako 13 pa, kaso meron pong reason bakit hindi nakapunta sa church ng 2 weeks. So, struggle po talaga, pero but because I'm continuing praying na, Lord, sabi ko, ikaw mag-ayos ng schedules, trabaho. Alam naman natin dito, no, para tayong mga alipin na pag talaga hindi sinabi hindi pwede, minsan tatakas ka na lang, no? Pero yun nga, inayos ng Panginoon at tinignan ko pa yung schedule, sabi ko, teka, baka may preaching ako ng July. Alam ko, binago na yung mga schedule ng preaching. Sakto po, na kapapasok na ng buwan ng July, no? July 3 pa lang ngayon. So, nag-night duty ako this month of July. Tapos nakita ko nga, may schedule pala ako ng July. So, yung timing po ng Panginoon is perfect talaga. So, bagamat may mga struggles tayo, pero pag Panginoon po nag-ayos, talagang maayos po. So, purihin po ang Diyos. Ako rin po, mahaba pa naman yung oras ko. At hindi mabilis lang itong preaching natin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil for 2 months ay nakasama ko po yung aking pamilya. At talagang wala nang kasing saya, no, na makalaro mo sila, lalo na pag may maliit ka pang anak. Tapos, at the same time, nakasama ko po ang misis ko sa Davao. Meron po tayong QEC Davao. So, niloob po ng Panginoon na makapunta po tayo doon, na makapag-turo. At the same time ay nag-conduct kami ng prayer meeting. Actually, uhaw na uhaw po yung ating mga kapatid sa Davao kasi wala po silang pastor pa doon. Recorded po ang kanilang preaching pagka Sunday. Friday. Sunday nga. Sunday sa Pinas, no? Tapos, kaya pag may pastor, talagang nag-i-invite sila. Dumadami talaga yung ano. Tapos at the same time, yung nakita ko doon yung QEC culture natin na talagang halos parehong-pareho setup natin. Pati yung pagkain, nag-uumapaw din. Sabi ko nga, paano tayong papayat nito? 3 menu yung pagkain doon, no? Tapos, pagdating mo pa lang doon, sinalubong ka ng buffet ng mga kapatiran. Tapos nandun sila lahat sa isang mesang malaki. Nagkaroon kami ng question and answer po kasi dumaan sa pagsubok yung ating pong mga kapatid sa Davao. So, hanggang sa nag-decide sila na magpa-umbrella po sa QEC, no? So, sa biyaya po ng Panginoon, ang QEC po ay dumadami at ang QEC Los Baños ay marami na din po. Nakarating din po tayo doon at one Sunday na tayo po ay nagturo. So, purihin ng Diyos. Tapos, tunay na napakabuti po ng Panginoon. Basta ang uunahin lang natin na kanyang karian, He will provide po. He will provide everything sa ating pong buhay. Okay? So, tungo po tayo sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Ang ating theme for the month, buti na una po ako, alam kong lagi niyong maririnig itong verse na ito for this whole month, kasi ito po yung ating theme. Ito pong deep listening to His Word. Ito po yung theme natin. Okay. Okay, pwede po tayong tumayo at magbasa ng kanyang salita. James chapter 1, verse 21 to 25. Okay? But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into a perfect law of liberty and continues in it, and it is not forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O hallelujah, Lord God. Patuloy po kaming pangunahan. Patuloy po kaming gabayan, samahan, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, ay saliksikin mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay na ikay mabuti, Panginoon, Lord God, banal, kalugod-lugod, Panginoon, Lord God. Lord, kaya sa mga oras na ito kami po lumalapit, Lord God, sa trono ng iyong awa ng biyaya, Panginoon. Lord, linisin mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin po kami sa aming mga sinabi, mga minagawa na hindi naging kaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Lord, naanyayahan namin ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siya pong kumilos at patuloy na
magbukas na aming puso at isipan at maintindihan namin ang iyong salita. Salamat po, Ama. Ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Okay. Sabi dito, but be doers of the word and not hearers only. If we are hearers only, we are deceiving ourselves. So, ibig sabihin, going deep, listening to His word, we must understand the deeper meaning, no, ng kanyang salita. Hindi lang basta, oy, nakapag-church ako, okay na ako. Sabi nga ng iba, one time, nakaupo ko sa likod, inaaya niya yung kausap niya sa church, sabi niya, mag-church ka naman kasi pumunta ka naman sa church para makabawas yung kasalanan mo. No, yung ganon. Kasi we didn't understand fully for now, but of course, sooner, habang tayo po lagi nag-church, pumupunta po tayo sa iglesia upang mag-worship, no? Upang makinig ng salita ng Panginoon, upang tayo po ay matuto pa at lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon. No? Okay? Sabi nga dito, no, pagka ikay hindi doer, para kang isang tao na humarap sa salamin. At pagkatapos mong humarap sa salamin, nakalimutan mo na yung itsura mo. Nakalimutan mo na yung identity mo. No? Sino pa yung mahilig humarap sa salamin dito? Kasi may baong pansuklay dito sa likod. Dati ganun mga kabataan Okay? Pero ang topic po natin, ito po yung tin natin for the month, but ang topic natin for tonight is this. Diligently seek Him. Kasi malalim na ugnay o malalim na pangunawa sa paghanap po sa Panginoon. Okay? Sa Matthew 7:24-27, sabi po dito, therefore, whoever hears this saying of mine and does them, it will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Verse 26, but everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell. And great was its fall. Actually, lagi po natin naririnig tong verse na to. Bago pa lang akong Kristiyano, lagi ko naririnig to. But it didn't come to me na kailangan mo palang maging wise. No? Hindi lang basta, okay, tinayo ko yung bahay ko sa ibabaw ng bato. Okay, sa bato na si Jesucristo. Pero iba yung ginagawa ko. Pwede ba yon? Paano mo sasabihin natin tinayo mo yung bahay sa ibabaw ng bato? Ba't yung pamumuhay mo ay hindi katulad ng pamumuhay na sinasabi ng Panginoon? A wise man is not just a hearer but a doer. Okay, faith comes from hearing and hearing from the Word of God. We need to hear it first. Di ba? Kasi pag hindi natin maririnig, hindi rin tayo maniniwala. Kasi walang nagsabi. Amen po? First thing is to hear it. Unang-una talaga dapat mong marinig ang salita ng Panginoon. Pero hindi po nagtatapos sa pakikinig. You must be believing and develops faith. Okay, what's the difference between the believe and faith? Basta naniniwala lang ako, sabi sa James 2:19, ang diablo man ay naniniwala rin na may Diyos at nanginginig pa. Okay? Belief is an intellectual acceptance of something as true, while faith is a deeper, more active trust that often involves action and commitment. Kasi kung we are just believing for more than a year na sa church tayo, but it not develops faith, still, makinig tayo sooner or later. Napakinggan na ba yung talinghaga ng sower? Parable of the sower? No? Sa ibabaw ng bato. Yung seed na natapon sa ibabaw ng bato. Na-encounter niyo po ba yun? Basahin natin pag-uwi. Okay? Faith is a deeper, more active trust that often involves action and commitment. So ito po yung una nating point.
be wise in the Lord's sight. Sino pa gusto maging wise? Sino gusto maging matalino? Na sa harapan ng Panginoon ay sasabihin ng Panginoon, ito yung anak ko na binigyan ko ng wisdom. Of course, lahat tayo, no? Ayaw nating magmukhang something like, sorry for the word, yung something like, we don't know what we are doing, no? Yung bang para bang dinadala ka lang ng hangin sa dalampasigan. Kung saan yung hangin, kung saan yung crowd, kung saan yung magulo at maingay, doon ka. Ganun ba ang gusto natin? Or nakatayo tayo dapat sa isang prinsipyo ng Panginoon, yung prinsipyo ng kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Actually, mahirap po yun, no? Not every, para bang, pag sinabi mo majority wins. Pag majority, mas marami kami, panalo kami. Yung ganon. Remember the 12 spies in the Bible? The 10 spies ay sabi nila, hindi natin sila kaya. That's majority. Nung panahon na papasukin na lang land of Canaan, land of promise, sino lang ang tumayo? Dalawa lang po. Sino yung dalawa na yon? Si Joshua and si Caleb. So hindi laging majority wins. Sa totoo lang po, mga kapatid. You need to stand strong sa harapan po ng Panginoon. Sapagkat sabi ng verse na ito, therefore whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Dumating ang pagsubok, dumating ang bagyo, pero yung bahay na yon ay nantiling matatag kasi nakatayo sa ibabaw ng bato. Subukan nyo magtayo ng Kastilyong Buhangin. Alam ko, mga kaidaran ko, alam yung kanta na yun, Kastilyong Buhangin. Alam nila, natatawa sila Napaghahalata yung mga, Ray Valera ba yun? Okay? Subukan ninyo, di ba, pagdaan ng alon, ng hangin, tutumba yung buhangin kasi wala siyang pundasyon. Para bang isang tao na sunod na lang sa kung ano yung agos. Kaya tinuturo po sa atin to ng Panginoon na kung sino man ang nakikinig at ginagawa ang mga bagay na ito, siya ay isang wise man na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At sabi ng Panginoon sa Matthew 11:29, sabi niya, learn from me. Matuto kayo sa akin, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. No, hindi dapat tayo makinig na lang basta ng sabi-sabi or hearsay na parang ito yung paninindigan ko pag sinabi lang, you can do anything, basta importante masaya ka. Di ba? Ganun sa Facebook Everything in this world, basta happy ka, okay yan. Okay? But, ang lahat po ay may hangganan at lahat po ng ating ginagawa ay pagsusulit natin sa Panginoon, sa mga ngaral. Ayan po. Kaya, be wise and sa totoo lang, itong naririnig natin ang average po na magre-retain ito sa ating isip ay lumalabas at least 3 hours to 6 hours lamang. Pagkatapos nito, pag may ginawa na tayo, makakalimutan natin to. Kaya kasi sabi ng Panginoon, binili niya kay Joshua, aralin mo kanyang salita, araw at gabi, upang masunod mo ang mga nakasaad doon. Isa pa, upang magtagumpay ka sa buhay. Kasi ang katagumpayan po sa buhay is not just yung narating natin ngayon. Ang tagumpayan po sa buhay ay yung alam natin na pagkatapos ng buhay na ito, meron tayong patutunguhan. Because the average age in this life is 70. But pagkatapos noon ay walang hanggan. Amen? Meron po first timer ngayon? Wala. Meron? Wala. Okay. So, tuloy tayo. Trials will surely come, but those who hope in the Lord ay mananatiling matatag at nakatayo. Amen po. So, tulad nga nung nangyari last week, no? Actually, hindi ko alam yung nangyari. Nandun lang ako sa sa loob ng isang building. Tapos hindi ko naririnig kung ano nangyari sa labas. Yung kaibigan ko, minessage ako, naririnig mo ba? Sabi niya. Sabi ko, hindi. Ano ba yun? Sabi niya, tingnan mo, sabi niya. Punta ako sa rooftop. Tapos nakita ko talaga nagliliparan. Tapos may na-intercept. Sabi ko,
ang iniisip ko, Lord, sabi ko, kung itong na-miscalculate itong missile at bumagsak dito, sigurado patay ako dito kasi nasa 36 floor ako eh. Pero sabi ko, kahit naman nasa baba ako, patay ka pa din eh. Sabihin, wala kang pupuntahan at wala kang tatakbuhan. But suddenly, sabi ko, Lord, matagal naman nung nagka-COVID ako, talagang muntik na akong mamatay noon. Sabi ko sa Panginoon na ang buhay na ito ay hiram lang. Kung hanggang dito na lang tayo, so be it, Panginoon. Tapos, but I have peace. Actually, hindi po ako natakot. Hindi po sa pero sabi ko, ang buhay natin ay talagang saglit lang. Remember the Air India? Yung pangarap nila, matutupad na. Yung isang family. Isa siya doktor, yung babae. Kakasama sila, nagpicture pa sila. Hindi nila alam na huli na pala yun. No? There's no uncertainty. Walang kasiguruhan ang buhay natin dito sa mundo. Kaya, papasalamat tayo sa Panginoon dahil nakilala natin ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, in me, you can have peace. Sapagkat sa mundong ito, dadanas ka ng tribulation. Pero sa kanyang presensya, ay makakaranas ka ng kapayapaan. Amen po? And next, be prayerful. Sabi, hindi, nananalangin naman ako lagi eh. Tatanahin ko po kayo, how's your prayer life? Kamusta po ang prayer life natin? Alam mo yun, naging pastor ako, sa tuwing may makakausap po akong kapatid at nagka-one-on-one kami, unang-una ko pong tinatanong sa kanya, how's your prayer life? Kamusta po ang iyong buhay? Pananalangin. Nakakapanalangin ka pa ba sa Panginoon? Or so be it, Lord, alam mo na ang amen. Lord, nananalangin na lang tayo kapag may pagkain sa harap natin. O minsan nakakalimutan pa nga, nakasubo ka na eh. Yung anak ko kasi one time, kumain kami sa labas, pizza, favorite niya, sinubo niya kagad. Teka, hindi ka pa nagpe-pray. Anong ginawa niya? Hindi niya ginuya. Talagang niluwan yung kanyang kinain. Natuwag ako doon sa batang yon, batang aking youngest po, yung babae. Talaga, ay, teka lang papa. Luwan niya talaga. Tatawa ako eh. Kasi yun nga, what we do, kumbaga yun po yung sinusundan ng mga younger generations, no? So, kailangan natin maging example. Bakit po natin kailangan maging prayerful? Sabi dito sa Matthew 26, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kailan po ito sinabi ng Panginoon? Ito yung panahon na siya ay pumunta sa Garden of Gethsemane na haharapin na niya yung pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay at yung dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dadakpin na siya ng mga kawal. Kaya sinama niya yung kanyang mga alagad at binilinan niya. Samahan ninyo ako, manalangin kayo. Dapagkat darating na, ipagkakanulo na ang anak ng tao. May malaking pagsubok na dadating sa kanilang mga buhay, maging sa buhay ng mga alagad. Subalit nadatnan niyang natutulog. Kaya sinabi niya ito. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, a prayerless Christian is a powerless Christian. Narinig niyo na ba to? Di ba lagi natin ito na-encounter sa Facebook, no? And a prayerful Christian is a powerful Christian. Pag lagi tayo nananalangin, para bang something is para bang precious us, para bang laging may bago or may something na-recharge tayo. Naranasan niyo ba yun kapag kayo nanalangin? Yung meron kayong kapayapaan? May malalim na para bang something like nawala yung tinik na nakatusok sa iyong puso. No? Especially yung talagang taimtim yung pananalangin na hindi lang crying effect, talagang umiiyak ka sa Panginoon. Kasi pagka kaharap po ng ibang tao, hindi tayo iiyak eh. No? Pero pagka tayo na lang, talagang minsan talaga or kadalasan talaga pagharap sa Panginoon, lalo na't mabigat yung ating pinagdadaanan, kailangan natin ilabas sa Panginoon. Kasi minsan natatakot tayong sabihin sa tao, no? Kasi baka mamaya ma-judge ka. Yung mga ganun eh. No? Ganun ang kaisipan natin eh. But
Sa harapan po ng Panginoon, kaya natin sabihin yan. Kasi tayo yung mga anak niya. Siya ay ama natin. So tayo ay makalalapit na. Maging totoo po tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, kasi hindi ko na kaya eh. Sabihin mo talaga, pag hindi mo na kaya, sabihin mo, hindi yung parang bang nag-feeling strong ka pa. Alam ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Lalo na't pag may mga pagsubok. Upang hindi madaig ng tukso, no? Tayo po'y manalangin. Wag naman po yung kantang tukso, layuan mo ako. Panalangin para lumayo po sa atin ang tukso. Wag tayong kumanta. No? Kasi pag lumapit po ang tukso, sigurado, mahulog po tayo. Alam mo, meron po akong kaibigan dati sa Pilipinas. Christian na rin siya, nag-sharing kami doon. Tapos one time, humingi siya ng payo sa akin. Sabi niya, alam mo, sabi niya, kahit na anong layo ko sa tukso, ako yung nilalapitan, sabi niya. Kahit na anong gusto ko maging mabuti, sabi niya, talagang nakakagawa siya na hindi mabuti. Ano ba nangyari, kako? Yung kasama naming isa na sa trabaho ay hindi naman talaga din Kristiyano pa yun. Inaya siya sa bar. Di siyempre, punta sila sa bar, di siyempre, may mga inuman, may mga babae. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo, ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Panginoon, do not lead us into temptation. Ang prayer mo, di ba? Ang panalangin, Lord's Prayer, Lord, wag mo kaming ilapit sa tukso. And deliver us from evil. Pero kung tayo ang lalapit sa tukso, sasabihin sa'yo ng Panginoon, baka ako, kung nakita ka lang niya, o nandito na siya, baka binatukan ka pa niya eh. Sabi ko, lumapit ka eh, tapos sasabihin mo, malatag ka sa tukso. Di ba? Nakipaglaro ka sa apoy eh. Ang masakit, nalaman pa ng asawa niya. Sinugod siya sa trabaho. Totoo po yun. Kasi pati, yun nga, sinasharean ko siya, sabi ko, sa susunod, huwag kayong pupunta doon. Sabi ko, saka pag pupunta kayo doon, hindi. Hindi ko naman sinabi isama niyo ako. Hindi. Hindi po, joke lang yun. Okay? Actually, the Lord's Prayer is, do not lead us into temptation. Lagi nating hihilingin sa Panginoon, Panginoon, ilayo mo kami sa tukso. Panginoon, wag mo kaming hayaan na mapahamak at deliver us from evil. Kaya walang magagawa po sa atin ng dyablo, sa totoo lang. Sa totoo lang, we are covered by the blood of Christ. Makagagawa lamang siya ng anuman sa atin kapag inalaw ng Panginoon. Amen po? That's the permissive will of God. Kasi, minsan to test what our hearts desire. No? Kaya kailangan natin dumaan sa mga pagsubok. This will going to happen na malalayo tayo sa temptation through prayers and petition, acknowledging that we are sinners and we will not overcome sin without the power of God. Totoo lang, kung sa ating ganang sarili, hindi natin kayang layuan ang kasalanan. Lalo na sa mga kalalakihan. Sabi nga, pag ikaw'y umalis ng bahay, binata ka. No? Ganun, lalo na dito, ang layo mo sa pamilya mo eh. Sabihin nga lang niya sa akin, binata siya, maniniwala ako eh. No? Pero siyempre, kinuwento na sa akin may asawa siya. Di alam ko may asawa siya. Pero sabihin ba yung looks, no? Sasabihin nila sa'yo, binata ako, I'm free and ready to, no? Okay, maniniwala. No? Actually, prayer must be our first line of defense. Hindi po ito yung kung wala na tayong magagawa, saka lang tayo mananalangin. Yung para bang stage 4 cancer, wala na magagawa ang doktor. So, what we should do? Mag-pray na tayo. Ganun no? Kasi prayer na lang ang ating pag-asa. Sa totoo lang po talaga, prayer ang ating pag-asa. Hindi yun yung prayer na lang o hindi yun yung last option ng ating pag-asa. Amen po? Tuwing tayo po'y nanalangin, nararamdaman natin yung sinabi ko kanina, no? Yung meron tayong kapayapaan sa Panginoon na, Lord, binigay ko na sa iyo ito. So, may kagaanan sa ating mga puso. It's either tanggap natin o tatanggapin natin yung ating mga napanalangin o sinagot na tayo ng Panginoon or sa ating pong pananalangin,
it changed our perspective. Lalo na kapag ang ating pinanalangin ay yung mga difficult people in our lives. Difficult person na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Babaguhin ba ng Diyos yung tao na yon? Hindi, ikaw ang babaguhin niya. Through your prayer, babaguhin niya yung perspective sa Kanya. No? Hindi siya mababago dahil sa panalangin mo. Mababago, ikaw ang unang mababago. Bago siya. No? Kahit na ano pang difficult, anong klaseng ka-difficult, makahirapan yung pakikitungo mo sa Kanya, pag nawala yung aalisin ng Panginoon, yung inis sa puso mo, makapapakitunguhan mo siya ng mabuti. Kasi usually, tayo pong mga tao, natural man ay minamahal natin ang mga nagmamahal sa atin. Amen? Yun ang natural man. Sa Daniel po, merong instance dito sa buhay ni Daniel na yung kanyang mga kasama sa kaharian, binuyo ng mga tagapamahala po ng kaharian ang hari na magbigay ng utos na walang sasamba o mananalangin sa loob ng 30 araw. Alam po natin to, no? At sino mang lumabag dito ay itatapon po sa kulungan ng mga leon kapag ikay nanalangin. At pag may nakakita sa'yo, mapaparusahan ka. Sigurado, leon yun, patay ka. Diba? Sa Daniel 6:10, hindi ko lang kung naisulat ko dito. Okay. Sa Daniel 6:10, now when Daniel knew that the writing was signed, na nilagdaan na po ng Haring Dario yung kasulatan, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, and was his custom since early days. Alam niyo, bakit favored at talagang kinamit ng gusto si Daniel sa mga prophecies ng end times? Kasi po, naging kaugalian na niya talaga, nananalangin siya ng 3 beses sa isang araw. At tumating yung panahon na pinagbawal. Pag nanalangin ka, mapaparusahan ka. Kapag tayo kaya yun, siyempre matatakot ka muna eh. Lord, teka, paano na to? Paano ako lalapit sa'yo? Diba? Pag binagwala ka ng asawa mo, huwag kang pumunta dyan sa ano. Diba? Ang daming mga magagandang babae dyan. Baka matukso ka. Anong gagawin mo? Hindi ka na pupunta ng church? Binawalan ka na eh. Binawalan ng hari. Pero anong ginawa ni Daniel? Hindi po siya nagpatinag. Kailangan niyang, yung kanyang puso kasi ay gusto niya laging nakakausap ang Diyos intimately. So hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Una niyang sinangguni ang Panginoon. Bagamat binawan niya sapagkat alam niyo po, alam ni Daniel na something higher yung kanya pong nilalapitan kesa dun sa hari. Ano nangyari? Hindi siya natakot ng paparusahan. First thing Daniel did is to pray. Binantayan siya nung mga gusto siyang patanggal sa palasyo. Sinumbong siya sa hari. Tapos, sa madaling salita, dahil decree na yon, pinagutos ng hari. Pinato siya sa kulungan ng leon. Bagamat mabigat sa loob ng hari, dahil malapit sa puso ng hari si Daniel. Decree yun eh, hindi pwedeng mabali yun. Ang utos ng hari ay kailan may di mababali. Amen? So, anong nangyari? Malis ang hari, kinaumagahan, nagmamadali siyang gumising at pumunta doon sa kulungan ng mga leon. Tinawag na si Daniel. Daniel, sabi niya, diba? Kamusta ka dyan? No? Ako po'y buhay, mahal na hari. At sabi niya, hinawakan ng mga anghel ang bibig ng mga leon upang ako hindi lapain. Alam mo yung tiwala ni Daniel sa Panginoon na through uncertainties, gagawin pa rin niya yung alam niya makabuti sa kanya sa harapan ng Panginoon. At anong ginawa ng hari pagkatapos nun? Yung mga nagpahuli sa kanya, yun yung mga tinapon sa leon. Yung mga nagbalak ng masama, yun ang mga kinain ng leon. Sabi ng leon, siguro kay Daniel, gustong-gusto na siyang kainin ng gabi eh, no? Tapos, pagkaumagahan, ayun, ngayon, ibibigay ko sa ngit-ngit ko, wala nang mahawak sa bibig ko eh, wala nang anghel na mahawak. Pinatay niya lahat yung mga nagpaplano ng masama dun po sa lingkod ng Panginoon.
In Jeremiah 29:13, sabi dito, "And you will seek me and find me when you search me with all your heart." Matatagpuan mo ako. Hindi lang dahil sa pagpunta mo sa iglesia. Kung hindi, matatagpuan mo kung hinahanap mo ang Panginoon ng buong puso. Ng buong, yung buong pagkatao na nangangailangan ka sa Kanya ay matatagpuan mo siya. We must search Him with all of our hearts. And number 3, focus on His great love. Remember mga kapatid, kaya tayo naririto ngayon dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? Sapagkat kung wala ang pag-ibig ng Diyos, baka nandyan tayo sa, wala na, bukas walang trabaho, no? Masarap mag-happy-happy, no? Kahit chai lang, no? Tapos basta kasama mo mga kaibigan, kulitan kayo, no? O kaya, magpupuyat kayo hanggang umaga, magsasaya kayo, no? Basta something like, ma-break yung stress, no? Lalo na sa abroad, ganun po tayo, kailangan natin ng parang ganun. Pero you know what? Mas masarap po kasing pumunta sa church at makita yung mga kapatid sa Panginoon. Actually, nasabik din ako pong makapunta sa church, kaya lang kinausap ko nga yung aking engineer na basta ibigay mo sa akin yung Friday. Sabi ko, wala tayong pag-uusapan na gagawin ko kahit anong trabaho na iutos mo. When it comes, basta tungkol sa buildings yan, ayusin ko yan. Pero sabi ko nga, tinuturo sa akin ng Panginoon ay, basta be patient, no? Be patient na ayusin din yan lahat. So, sinasama ko po sa panalangin na hipuin po ang aking engineer. So, yun nga naayos naman. But you know what? Nakalimutan ko sabihin kanina, when we pray, sometimes, sabi mo, Lord, give me patience right now. Para pag-pray tayo, Lord, give me patience kasi naiinis na ako dito eh. Gusto ko na tong sampalin eh. Lord, give me patience right now. Parang ngayon na. No? May patience ka. Paano pang panalangin yun? Patience nga hinihingi mo eh. No? Tapos nagmamadali ka kagad na ibigay sa'yo ng Panginoon eh. Dapat, kalma ka lang. Should patiently waiting, no? Sa Panginoon po. Okay, balik tayo dito. Kalimutan ko lang sabihin kanina yon. Patalastas lang po yon. Okay? Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Gaano mo isipin o gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? No? Sabihin mo, Lord, mahal mo ba ako? Ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Hindi mo ba nakita na ang kanyang bugtong na anak ay namatay para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat? Inialay ang kanyang buhay. Gaano pa kaya yung mga maliliit na bagay, hindi ba kayang ibigay sa atin ito ng Panginoon? Kayang-kaya po. Kayang-kaya. But, kailangan lang natin makita ang kanyang kabutihan at kanyang kalwalatian. Gaano natin sinusukat ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. We must not just look on who we are, whatever situation we are into. Kasi po, mahal tayo ng Panginoon. Sabihin na natin, hindi naman ako kagandahang lalaki, parang gano'n, sinasabi nila. Pero alam ko na mabuti naman akong tao. Para pong something like ikinokonsole mo yung sarili mo. No, hindi po kailangan na parang kumbinsin mo ang sarili mo na there's something good in you. There's something good in the Lord na binigay niya sa'yo. Sapagkat ang buhay mo ay pinantubos dyan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. That's more precious than any gold and silver. Amen? You must be fully aware that God loves us. Remember His goodness while we were sinners. Jesus died for us. At huwag tayong maniniwala pag sinabi ng ating katabi na sabihin nila na hindi ka bagay dyan. No, sa trabaho ninyo, inaaya mo siya sa church. Sabi, wag na, dito na lang tayo. Mas bagay sa iyo yung ganitong buhay kasi diyan ka na eh. Yun na yung lifestyle mo eh. Para mang ganon. Huwag ka maniniwala doon mga kapatid. Kumbaga, we are not defined by others' opinion. We are defined by God's love. Na we are precious in His sight.
And even our death is precious in the Lord's sight. Kasi makakasama niya tayo. At kung tayo man ay nabubuhay, mabubuhay tayo sa layunin ng Panginoon sa atin. We are definitely loved, cared. Tinubos po tayo ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya ngayon, tayo ay nakalalapit na sa Kanya. Sa paanong paraan? Malaya po tayong sumamba, maglingkod sa Kanya, dahil una siyang nagmahal sa atin na siya'y mamatay para sa ating mga kasalanan. Just like what I said before, na natural man is we love others. We love people who love us. No? Kasi ganun eh. Pag minamahal tayo, minamahal din natin. But you know what the Lord does is, minahal tayo ng Diyos. Kaya tayo rin ay makapagmamahal ng ating kapwa. You cannot contain it. Pag ang love ng Panginoon ay binaba niya sa iyo, hindi yan mananatili dito. Lalabas yan. Magiging mapagmahal ka rin. Kasi naramdaman mo yung laki ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Amen? Okay? Kailangan pa ba natin magduda sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid? Sino po ang nagdududa? Or something like, may doubt pa tayo na hindi tayo ganun kamahal ng Panginoon. Sino po? Sa lahat ng hirap na ating pinagdaraanan. Or something like, naghahanap tayo ng trabaho this time. Pero Lord, mahal mo ba ako? Bakit ganito? No? Pero alam mo mga kapatid, surely, God loves us. Every one of us here ay tinawag po ng Panginoon. Hindi na natin kailangan magduda sa Kanyang pag-ibig. Amen po? Okay? Sabi pinag-aralan natin, be wise, be prayerful, and focus on God's love. In times of uncertainty, God is with us. Sa panahon po ng kala natin wala na ang Diyos sa buhay natin. Sa panahon akala natin nag-iisa na tayo. Sa totoo lang, kasama natin siya. Sa totoo lang. Kailangan lang po natin siyang kausapin. Kailangan po natin sa Kanya lumapit. Kasi hindi niya binibigo ang mga taong lumalapit sa Kanya. Okay, I will read this to you. Sa totoo, diligently seek Him means to pursue God with great effort, focus, and perseverance. Not passively or casually, it involves a conscious and persistent effort to draw closer to God. Sabihin, kailangan natin talagang bigyan ng panahon ang paglapit po sa Panginoon. Of course, first and foremost, we need to go to church. And second po, we need to have a quiet time between you and the Lord sa ating pong buhay. Yung quiet time na hindi yung pag may tumunog yung cellphone, mawawala yung quiet time mo. Kasi tumunog may nag-text, parang bang something like that. Toot! Quiet time is between you and the Lord, talking intimately. No? Understand this will, actively engaging with Him through prayer, studying His Word, and living according to His teaching. We need to study, we need to learn from Him, and live according to His teaching. Okay? Ito na po tayo sa ating concluding verse. Okay? John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Alam na natin yung mangyayari sa katapusan. Sinabi na ng Panginoon. No? Napagtagumpayan na niya ang mundo. Still, nag-struggle pa tayo ngayon dahil buhay tayo. Dahil nasa laman pa tayo. But, tumingin tayo sa bigger picture na kasama natin ang Panginoon. At the end of our life, ang overcomer ay yung nananampalataya na ang Panginoon ang siya magliligtas sa Kanya. Ang overcomer, kapag ang yung kinakapitan ay overcomer, you will be overcomer too. Of course. Pag ang leader mo failure, of course, you will be failure.
Failed ka sa lahat sa buhay mo. But Jesus never fails. Amen? Marami pong pagsubok, marami may mga dadanasin pa tayong hirap, sakit ng kalooban. But you know what? Niloloob po ng Panginoon na maranasan natin yan para po makita natin ating kalagayan na sa Kanya lamang tayo dapat umasa. Kung ano man ang meron ka sa iyong bulsa, meron ka sa iyong mga pag-aari o possessions, lahat yan ay mawawala. Sooner or later, makakalimutan mo yan. Pag nandun ka na sa deathbed, remember kung napanood ninyo yung interview kay Aga Mulak, sabi niya, Amalia Puentes, sa billionaire, pero walang asawa. Nasa deathbed, walang kasama. We will miss something big and greater kapag hindi po natin kasama ang Diyos. At the end of our life, sasabihin natin, sana, noon pa lang ginawa ko na. Marami na tayong regret sa buhay, pero wag nating dagdagan pag nakilala na natin ang Panginoon. We must listen to His Word para po, pagdating ng panahon, pag tayo hindi na nakakalakad, dumating ang panahon na tayo ay matanda na, masabi nating, Panginoon, nagawa ko na ang nais mong ipagawa sa akin. Nagawa ko na yung sinabi mo sa akin. So, ito na ako, haharap sa iyo. At sasalubungin ka ng Panginoon, my good and faithful servant. Sino ang nagnanais doon? Napakasarap na pagkakataon na marinig mo yun, no? Pagkaharap ka na sa Panginoon at yayakapin ka ng Panginoon. Amen. Amen po. Tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Salamat po, Ama, sa iyong salita. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, Lord God, sapagkat tunay na kami inyo pong tinatawag, kami inyo pong patuloy na tinuturuan, kami inyo patuloy na pinapaalalahanan, Panginoon, Lord God, upang maging ang inyong salita ay maging ilaw sa aming daraanan, Panginoon, to be light of this world, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa lahat ng iyong mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, sapagkat kami kinatagpo mo sa bansang ito, Panginoon, at tilala mo kami sa inyong iglesia. Panginoon, patuloy na aming dinadalangin, Panginoon, Lord God. Saliksikin mo ang puso namin, Panginoon. Isulat mo po dito, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, upang masunod namin ang lahat ng ito. Lord, bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon, Lord God. Katulad ng usa na naghahanap ng batis, Panginoon, gayon din ang aking kaluluwa ay nahanap ka, Panginoon. Lord, naway matagpuan mo po kami na nagpapakumbaba sa inyong harapan at kami walang magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na narito, Panginoon, nagbigay ng oras, Panginoon, Lord God. Bagamat ang iba'y galing pa sa mga trabaho, Panginoon, Lord God, ay ikaw po ang nagbalot sa kanila upang makapunta po sa inyong iglesia, Panginoon. Lord, patuloy po kami samahan at gabayan sa buong magdamag, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong salita. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, sa pamidalangin. Amen. Amen.